Inanihan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po muna yung magpipray as we start this study this morning. Let us pray. Lord Jesus, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po muli ay nandito sa lugar na ito upang magtipon, upang bilang isang iglesia o Diyos ay sumamba po sa inyo, maging magtipon-tipon para sa inyong salita. O Diyos, tulungan niyo po kami na magkaroon po ng high regard when it comes to your word, that we will esteem it above our necessary food, kagaya kay Job. That also, maka-behold kami ng wondrous things out of thy word, that we will treasure this more than anything that this world could offer. Help us to be of ready hearts and ready ears, ready to accept thy truths coming from this holy book. Tulungan niyo po kami makilala ka pa po namin, mas lalo, Panginoon, maintindihan namin yung kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Gamitin niyo po ako ngayong umaga bilang instrumento ng inyong salita na mapahihag, maipangaral ngayong umaga pong ito. Salamat po. Ikaw ang maitaas, maluwalhati, O Diyos na banal at makapangyarihan at mula sa walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo. Kagaya po last week, nung nabanggit ko po, tayo po ay magsisimula sa atin pong study series, particularly on the book of Ephesians. So let me call this series Unto a Perfect Man, Book of Ephesians Study Series. O yan yung sa YouTube, yan yung magiging title. Tapos, tayo ngayon ay nasa Lesson 1. Introduction. The purpose of this introduction is to give us the reasons as to why we will study this very book. Bakit kailangan natin pag-aralan yung book na ito? Why the book of Ephesians? Bakit epistle na ito yung ating napili? Napakaraming books. We could choose from Genesis to Revelation, 66 books. And I will explain this morning by the grace of God as to why, bakit Ephesians to this new year, 2024 ang ating pag-aaralan. Remember, our theme from our anniversary that will push us until our next anniversary is this above, growing up into Christ in all things. And to do that, you need the doctrine that will enable you to grow up into Christ in all things. Kailangan natin yung doktrina na kung saan ito yung magiging goal niya. Kailangan natin yung doktrina na kung saan ito yung magiging purpose niya para tayo po ay lalago. Mind you, all Scripture is given by inspiration of God. From Genesis to Revelation, it is all important. Wala tayong tinatapon sa salita ng Diyos. Amen. We could learn a lot from Genesis. We could learn a lot from Exodus. We could exalt the Lord through Psalms. We could learn a lot of wisdom from Proverbs. But mind you, dear brethren, hindi mo matagpuan dun yung doctrine for the church, which is His body, for today. You could only found those in the epistles of Paul. And we will study that and learn that by and by as to why. Okay? Kung bakit ba ganon yung atin pong tinuturo. And by the grace of God, ang atin pong gagamitin, ang atin pong babasahin, walang iba kundi salita ng Diyos. Amen. According to my prayer earlier, may we find this book na i-esteem natin. Big sabihin, maglagay tayo ng mataas na regard, mataas na respeto, mataas na honor pagdating sa salita ng Diyos. You know how powerful a document is? Hindi ba natin alam kung gaano ka makapangyarihan ng isang dokumento? Yung passport, makapunta ka sa ibang bansa, gamit yun. Ang visa, makapunta ka ibang bansa, gamit yun. Tama po? That's only a piece of paper. Magmamayari ka ng isang lupain kahit gaano kalaki. Title lang ang katapat nun. Yung papel na makuha mo sa Registry of Deeds. Anong point? Documents are powerful.
Kasi naka-indicate doon sa mga dokumento na yon based sa mga nakasignature doon. Kung gaano ka makapangyarihan yun. Ano kung meron kang titulo ng lupa ay wala namang pirma ng Registry of Deeds? Ay wala, pinrint lang yun. No? Ang mahalaga doon yung authority behind those letters. The authority behind those words. And mga kapatid, the imprint of God is on His words. No? Nandito po, sa kanyang salita, nakasulat, nakasaad yung kanya pong wisdom. At yung, kaya kung bakit kailangan ibigyan natin ng mataas na regard ito. No? Higit sa lahat ng ating binibigyan ng respeto. Napaka-importante na malaman at matutunan kung ano rin ang relation natin o yung relasyon natin sa Book of Ephesians. Bilang mga student of the Word, what is my relationship with that epistle or with that book? Again, pag binabanggit ko po, wag po tayo malilito. Pag binanggit ko yung word na epistle, ibig sabihin nun letter. Kasi yung Romans to Philemon, those are letters. Hindi naman yung Book of Proverbs na mga Book of Wisdom. Hindi po eh. Letter siya. Merong pinapadalhan si Apostle Paul initially nung isinulat po yung mga yon. And those are majority churches. Churches at Rome, churches at Corinth, churches at Ephesus, churches at Laodicea, churches at Colossae. Those are churches, local churches. Pinapadalahan niya. At doon naman sa mga pastoral epistles, Timothy, Titus, those are men of God. People talaga, tao, na kung saan ay kamanggagawa ni Apostle Paul. So dapat matutunan natin, anong relasyon ko sa libro na pinag-aaralan namin? Tama po ba? Kaya nga marami mga estudyante hindi makarelate sa math minsan. Lalo na sa mga algebra. Anong kinalaman yan sa buhay ko? Pag bumili ba ako sa tindahan, 2x plus y equals 0? Diba? So para sa kanila, kaya ang ginagawa ng mga teacher ay meron po dun sa curriculum na nire-relate sa tunay na buhay. Para lang makarelate ka. Kasi ang hirap pag-aralan pag walang relationship eh. Hindi mo ma-relate. Ano ba to? Para saan ba to? Saan ko ba to magagamit? Di naman ako mag-i-engineer. Di naman ako magiging doktor. Halimbawa lang. No? Bakit kailangan ko malaman yung chemical balancing? Diba? Bakit kailangan ko malaman ang sodium saka ang chlorine? Pag pinagsama mo, asin. Diba? Mga ganun ba? No? Ang alam ko lang naman, kumain. So, kapag ang isang subject, hindi mo alam ang relationship mo doon, ang hirap mong intindihin din. Kasi wala kang pake. Anong pakialam ko dyan? Bakit ko yan naaralin? Bakit ko yan gustong matutunan? Anong relevance niyan sa buhay ko? So, mahalaga, intindihin natin kung anong relasyon nito sa atin. Mula sa mga nakaraan nating pag-aaral, natutunan natin na sila na mga sumampalataya nagtiwala kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay una, ligtas. Tama po? Those who have first trusted in Christ. So, una, sila po ay matatawag natin, are you saved? Ligtas. Pangalawa, tinatawag din sila ng Bible na saints. Diba? At pangatlo, pangatlo dito, part ng church. Which is His body. Anyone na sumampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, lahat ito, benefits mo. Benefits ko. So matawag ko ang sarili ko, ligtas ako. Matawag ko sarili ko, santo ako. Matawag ko sarili ko, parte ako ng church. Nakatawan ni Kristo. Sila na mga sumampalataya, kay Kristo, na nagtiwala kay Kristo sa pamagitan ng Ebanghelyo, ito yung mga benepisyo, masabi mo, or tag, ilagay mo sarili mo, ano bang tawag sa akin? Ligtas ako. Ano bang tawag sa akin? Santo ako. Ano bang tawag sa akin? Parte ako ng church. Member ako ng church. Nakatawan ni Kristo. Amen. Pwede ka kasing parte ng local church na hindi ka part ng body. Pwede ka rin parte ng body na wala kang local church. No? Pero, ang maliwanag, lahat ng mga parte ng church na katawan ni Kristo, ligtas. Lahat ng mga parte ng local church, hindi mo alam lahat kung ligtas. Yung pagiging parte ng katawan ni Kristo, ang term dyan ay salvific. Ibig sabihin,
may relasyon sa pagkaligtas, sa kaligtasan. No? So lahat ng mga sumampalataya, ulitin ko po, sa Ebanghelyo ni Kristo, nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas ay parte ng simbahan or iglesia na kanyang katawan. To this, mula dito mga kapatid, ay inihiwalay natin o dinidifferentiate natin o tinitigan natin yung kaibahan natin mula sa Israel. At yung mga dealings ng Diyos through the covenants sa kanila. Okay? Again this is a statement that I want you to remember. We are not Israel. We are not Jews and we are not spiritual Jews. Ibig sabihin ba nun, mas mababa tayo at hindi tayo mahal ng Diyos? Diyan tayo nagkakamali. Kaya mo pag-aaralan ng Book of Ephesians for us to know kung ano yung mga spiritual blessings na meron ka kahit hindi pa ako Hudyo. Because in Ephesians chapter 2, buksan niyo po doon, Ephesians chapter 2, as a proof lamang for this point, I want you to take note on this words na matatagpuan mo dyan. Ephesians chapter 2, ang sabi niya dito, bilang mga Gentiles, uncircumcised, verse number 12, ang sabi ng Bible that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the what? Covenants of promise. Hindi tayo parte dun. We're not part of the covenants of promise. I could not claim that I will receive blessings from those promises foretold in the Old Testament. Why? Kasi hindi naman ako damay dun. However, I have a sure blessing found in Christ Jesus. Kay Kristo Jesus. And to Him, napakarami mga bagay ang ipinangako. At ang sabi ng Romans chapter 8, hindi lamang mga kaibigan, mga kapatid, tayo pinagpala, tayo po ay itinuring na mga tagapagmana. Pero paano tayo naging tagapagmana? In Romans 8, verse number 17, and if children, then heirs. Anong heir? Tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ. Kaya ako naging tagapagmana, not because of me, not because of what I have done, not because of my accomplishments. I am a joint heir because of Christ. Sabit lang tayo kay Kristo. Salamat doon. No? Kahit sabit lang, at least, yung benepisyo ng tagapagmana, benepisyo ko na rin. Kasi ako ay joint heir. Alam niyo po yung joint account sa bangko? Pag naka-or yun, no? Meron kasi sa bangko end, saka or. Kapag end, kailangan pares yung pirma para makapag-withdraw. Pag or, kahit sino sa inyong dalawa. No? So yung iba, limbawa, alam na nung tatay na mawawala na siya, ang ginagawa, yung anak na pagmamanahan, gumagawa na ng bank account na naka-or. Bakit? Para kung mawala man siya, i-withdraw ang pera ng anak, okay pa rin. Kasi pag hindi, naku po, estate tax ang kalaban nila doon. No? Anong point? Doon sa or, yung kahit hindi sa kanya yung pera na yon, dahil lang nilagay siya, yung pangalan niya doon na or, sa kanya na rin kung ano yung pagmamayari ng taong naglagay doon. Nakuha? Mga kapatid, wala tayong pagmamayari. Wala tayong claim sa kahit na ano dito sa all things, mga kapatid. Pero si Kristo meron eh. At ang sabi, joint tayo, heir sa Kanya. Yan ang pag-aaralan natin sa Book of Ephesians. We are the body of Christ, which is part of the one new man, the new creature, which we have ahead, even Christ. Yan yung ating pag-uusapan. Yung tinatawag na revelation about that one new man, by and by, maintindihan po natin ito. Ngayon, sumubaybay ka. Lagi ka mag-church para hindi ka mawala. Kapag pag nag-church ka, halimbawa, ngayon, tapos next week wala ka, ay hindi mo na maintindihan. Para kang uma-absent lagi sa school. Kapag uma-absent ka, di mo na alam. Pag nagpa-quiz ang teacher, ano yan? Ano yan? Nakaraan, isa lang ang x, ngayon x squared, x cubed, x ano na, lahat.
So nalito ka na. So one new man, mga kapatid, ang one new man, it composed of two things. Merong ulo at merong katawan. At itong revelation na ito yung pag-uusapan natin sa Book of Ephesians. Ito yung isa sa mga greater theme nung epistle na ito na ating pinag-uusapan. Sabi ni K. Scofield, kilala niyo si K. Scofield? No? Si Scofield ay isang minister na nabuhay, hindi ko lang sa ulo ko anong taon, pero itong Bible ko, Scofield Reference Bible to. Okay? So, ginagamit ito ng marami mga pastor, even sa Amerika. Kasi ang notes niya, nakatulong sa Bible study nila. Pero kapag tinignan nyo sa Book of Ephesians, meron siyang note doon. Sa Book of Ephesians, siyempre, hindi natin makita sa Bible natin. Iba-iba tayong Bible eh. Hindi naman tayo lahat Scofield Reference Bible. Dito sa Scofield Reference Bible, meron siyang note. Sabi niya, under doon sa Book of Ephesians, in His. Ang tinutukoy niya doon ay si Pablo. In his writings alone, we find the doctrine, position, walk, and destiny of the church. Susulat ko po para ma-visualize natin. Hindi visualize, visualize. Scofield. Sabi niya, in his. Ang tinutukoy niya ay si Paul. Ako nagdagdag po nito. Yan. In his writings alone, katulong yung pagpapractice ko magsulat, no? We find, sabi niya, 4 na bagay ang sabi niya. We find the doctrine, position, walk, and destiny of the church. Napakahalaga ng statement niya na yan. Because I believe his statement. No? I could say na tama yung statement ni Scofield regarding this matter. No? Preacher, paano nyo nasabi? Dahil kapag hindi mo nirespeto God's revelation to the Apostle Paul, pansit-pansit ang iyong doktrina. Magkakabuhol-buhol ang ating doktrina. Preacher, give us an example. Alam namin that this will take time, yung ating pag-aaral sa Book of Ephesians, but just an idea. Ito, underlinean ko destiny. Sinasabi niya dito na sa sulat lang ni Pablo, malalaman yung destiny ng church. Alam niyo po, ang rapture, kung saan mo lang matatagpuan, yung doctrine na yon, kay Paul lang. Preacher, hindi. Meron yan sa Revelation 4. Meron yan sa Matthew 24. Mga kapatid, kapag doon ka kumuha ng doctrine sa rapture, magiging post-trib ka sooner or later. Kasi ang Matthew 24, it's talking about the Great Tribulation. Tas doon ka kukuha ng doctrine for the rapture, pansit-pansit, buhol-buhol yan. No? Papatunayan natin yan by and by. Pero mga kapatid, to this statement, kagaya ni Scofield, I stand with this man in this statement. Sabi niya, kay Pablo mo lang, sa sulat niya lang matagpuan mo ang doktrina, ang posisyon, ang lakad, at ang destiny ng church. Kailan matatapos yung age na ito kung saan tayo nabubuhay? Kapag nag-rapture. Tama? Yun yung madalas nating naririnig hanggang ngayon, umaasa tayo because that is our blessed hope. Now, our blessed hope is not included in Jacob's trouble. Hindi nakapaloob doon sa Great Tribulation na tinutukoy ng Biblia kung saan magsasuffer ang Israel ng 7 years of great or tribulation. Kasi yung Great Tribulation po, actually, yung 3.5 yun na dulo. Tapos dito sa una, yun yung beginning of sorrows or some sort. Ganyan. Pero 7 taon yun. Yun yung Daniel 70th week. Iba sa inyo, lutang na. Pero okay lang. No? Kaya natin pag-aaralan. So, ang destiny, sabi niya, dito lang yung inano ko, as an example, ang destiny of the church, kay Paul mo lang makuha. Why?
Kasi even the church is not written in any other epistle. Hindi mo makita yun eh. Hindi mo makita, out of bounds tayo kapag sa Genesis ka kumuha ng iyong origin. Now, to that statement, we could say, si Tatang Scofield, tama yung kanya statement doon. Pero we will study it by and by. However, merong mga importanteng impormasyon na dapat nating matutunan at maunawaan. Even the progressive revelation in Paul's writings. Preacher, ano na namang term yan? Okay. Ito po ha. Ito, susulat ko yung term. Progressive revelation. Turn to Hebrews 1. Turn to Hebrews 1. Verse 1. Hebrews chapter 1 verse 1. The Bible says, God, sino ang nagsasalita? Or sino ang pinatutukuyan? Ang Diyos. Who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. What do we get? Sundry times and diverse manners. Progressive revelation. Sundry, iba-iba. Diba? Diverse, iba-iba rin. Sa iba't ibang mga panahon at sa iba't ibang mga pamamaraan, nagpahayag ang Diyos o nagsalita ang Diyos. This idea of progressive revelation, ito po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Progressive revelation is ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang katotohanan, hindi isang bagsakan. Hindi parang buffet. Eat all you can. Kundi parang kumain sa mamahaling restaurant, by course. Amen? May appetizer muna, pinasok. Yan, tapos dire-diretso na yon hanggang yung pinaka main course. Yan, diba? Tapos dessert. So hindi pa pwedeng unahin yung dessert. Kailangan gagana ka muna o pampagana muna, appetizer muna. Nakuha natin? Ang progressive revelation is that the truth found in the Word of God, hindi po binigay ang Bible na Genesis to Revelation mula sa langit. Ito na. Buo na siya. Hindi po. Nakuha natin? Common sense lang yun. No? Itong Bible ay na-compile over time. Of course, ang Diyos ang supervisor ng pagkasulat nito. Dahil words niya naman yun eh. Tama? Pero it spans for hundreds of years bago ito naging Genesis to Revelation. It is not, hindi siya isang bagsakan na alam mo na lahat ang Bible nakasulat. Noong panahon ni Noah, wala pang Book of Exodus. Wala pa nga rin Book of Genesis. Bakit? Si Moses nagsulat eh. Nakuha natin. Yung panahon ni Abraham, wala pa rin Book of Genesis. Pero nakasulat siya sa Book of Genesis. Why? Kasi si Moses nga, yung pinagsulat ng Diyos. Anong point mo, preacher? Yung alam natin ngayon, hindi alam yan nung iba before. Mas marami kang alam ngayon kasi kompleto ng Biblia mo. Ibig sabihin, nung panahon ni Adan, daw matalino si Adan, isipin mo, napangalanan niya lahat ng hayop? Matalino siya. However, as to the revelation na meron tayo ngayon, o yung mga kaalaman, knowledge, wisdom na meron tayo ngayon, don't you ever think na alam na rin nila yon. Progressive means sundry times, diverse manners. Panahon ni Adan, may nireveal. Panahon ni Noah, may nireveal. Panahon ni Moses, may nireveal. Panahon ng mga prophets, may nireveal. Panahon ni David, may nireveal. Panahon ni Peter, may nireveal. Panahon ni Paul, may nireveal. Sundry times, diverse manners. Sundry times, diverse
manners. Progressive. Progressive. Ibig sabihin, nagpo-progress. Parang isang sasakyan na umaalis sa isang lugar patungo sa isang lugar. There's progress. Pag tayo nagdaray, papunta sa ibang lugar, makita, kapag nag-Google, Google Maps, or Waze, or kung anong apps ang gamit mo, nakalagay doon, estimated time arrival. Tapos nababawasan yung oras na yon while you travel. Bakit? Palapit ka ng palapit sa destination mo. Progressive revelation is knowing na hindi alam lahat o hindi ni-reveal ang lahat ng bagay ng isahan. Ulitin ko po ang pagka-reveal ng katotohanan sa salita ng Diyos, hindi po buffet, eat all you can. Michelin experience po siya. It's by course. It's, diba, dire-diretso siya. Pero, hindi rin, okay, ni-reveal ngayong taon, next year i-reveal ito. Hindi po libong taon nga as to the extent ng book na ito, the Word of God, napaka-habang panahon ang nai-record dito. Now to that, I will draw a timeline for us to better understand what I am saying. Hindi po ito integers. Na 0 dito, negative 1, hindi. Timeline siya. Okay? Now, gamitan ko ng kulay para makita natin, pag nagsusulat kami ng timeline or pag nag-draw po ng timeline, minsan napapansin nyo, di ba, umaakyat dito? Nagtatanong ba kayo kung bakit? Tapos, bumagsak. Tapos siyang bumaba na yan, itong nandito sa baba, umakyat. Ang tanong dyan natanong mo na ba yan kung bakit? Bakit may umakyat at bakit bumaba at bakit may baba na umakyat? What is the idea behind pag nagsusulat na ganitong timeline? So, siyempre, dapat sulatan natin ng kung ano-ano yan. Hindi mo makukuha kung ano yan. Dito ko lagi nilalagay, bago mag-fall or bago dito mahulog, mga kaibigan, mga kapatid, lagi pong nilalagyan ng cross. Natanong mo na rin ba kung bakit? Bakit naglalagay ng cross dyan? Sa area na yan. Tapos pagdating ng cross, may pabagsak. Have you ever asked why? And kung natanong mo na why, nakuha mo na ba ang sagot kung bakit? O preacher, ngayon lang, tinanong ko na, pababa pala yun. Bakit pababa? Bakit dito paakyat? Bakit dito pababa? Bakit dito na nasa baba umakyat? Anong ibig sabihin nun? So we need to understand some fundamental things. Ang line na ito sa ilalim, this signifies the nations, mga kapatid. Nations. Since the beginning of time, there were nations. Pero, alam natin that these nations, which we call now Gentiles, okay? Which we call now Gentiles, anong nangyari po doon sa sa panahon ni Noah? Ano nangyari? Pinili ng tao yung kasamaan kaysa sa Diyos. So, ginunaw. 8 na lang. Back to 8 people. Nung 8 tao na lang, dumami ulit yung population at matagpuan natin yung Tower of Babel. Paglapag mo ng Tower of Babel, ano nangyari? Ganun na naman. Gusto nilang gumawa ng sarili nilang pangalan. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. Gusto lang nilang magpakarami. Ayaw nilang humayo. Gusto nila, stay put sila. Hindi, we grow. We are strong in numbers. GSW sila, kapatid. Unang panahon pa lang. Gusto nila, magkakasama lang sila. Ayaw nilang magsipangalat. Ang gusto ng Panginoon kasi, fill the whole earth. Gusto niya punuin yung face of the earth.
Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. So ang Diyos na pilitan, sige, ayaw nyo maghiwa-hiwalay, maghihiwalay kayo. Tigan nyo. Nag-ano siya ng mga language. Doon na-invent yung language doon sa Tower of Babel. Sipin mo ba naman? Magsasabi yung isa, husho, husho, husho. Sabi yung isa, ay, ang sasabi mo, hindi ko maintindihan. Ibato mo sa akin yung lagari. Hindi na sila magkaintindihan. So naturally, yung mga magkakaparehas ng language, yun yung nagsama-sama. Nagkakaintindihan sila eh. Yung mga hindi na nila maintindihan, nag-iwa-iwalay na sila. O, kaya may nations. Now si Abraham, mula siya doon sa lugar na Ur of the Chaldeans. Doon siya umula eh. Ngayon nag-decide ang Diyos, di na, ang mga nations. One day, ang mga nations may pag-asa yan. Because Jesus Christ, dito pa, hindi ko isusulat doon pa, sa millennial kingdom, magro-rule siya over all the earth. Ang layo mga kapatid. Nandoon na ba tayo? Wala pa. Kailan sila give up ng Diyos? Dito pa lang. Nung tinawag ng Diyos, sila Abraham. Na ang tawag ng Bible din, fathers. Whose are the fathers? Namely, 3 of them. Sino yon? Abraham, Isaac, and Jacob. Yun yung 3 fathers. Si Abe, si Tatang Abe, si Isaac, at si Jacob. And from them, syempre nag-rise na. Ito yung blue line na yun. Israel to, mga kapatid. Ibig sabihin ng blue line. So pag akyat mo doon, Israel na siya. And from there, you have the law. Kala nyo kung ano, no? Kala nyo bans. Hindi yan bans. The law. Kuha natin? So, dito, yung line na ito, kaya pag nagsusulat ng timeline at paakyat siya, it just declares na yung dealing ng Diyos nag-iba. At ang pinili niya, na paghasikan niya ng kanyang grace at paghasikan niya ng kanyang mercy, ay walang iba kundi yung bansang ito na nagmula sa 3 lalaking ito. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Then we have Israel, which the Lord gave a law para i-rule sila doon. Nakuha po ba? Nakasunod. Until such time that Jesus Christ came. By the way, Jesus Christ is under the law. Nasa ilalim si Kristo ng law, kaya sumunod talaga siya doon. However, dahil ang ating perspective ngayon ay pabalik, alam natin na may nangyari na dito. Yun yung pag-aaralan natin. May nangyari kaya pabagsak sila. Rather, through their fall, salvation is come to the Gentiles. Yan ang pag-uusapan natin. Yan yung pag-aaralan natin as to why it is. Bakit ganun? Mahalaga to. Preacher, paano naman yan mahalaga? Abay, kapag sumabit ka dito, marami kang doktrina na kung ano-ano ang paniniwalaan mo. Pag di mo nakuha. No? Napakarami. Pero gusto kong ituro sa atin, anong doktrina natin? Kasi ano naman pakinabang malaman mo maling doktrina kung hindi mo rin alam yung tamang doktrina. Alam mo nga, hindi yan color red. Alam mo nga, hindi yan color violet. Alam mo nga, hindi yan color gray. Pero tingin mo naman, ano kulay yan? Hindi ko rin alam. Anong saysay na hindi mo alam yung iba, hindi mo, alam mo yung mga mali, at hindi mo naman din alam ang tama. Okay? Now, dito sa cross, mayroong nangyaring something na nag-cause kung bakit pababa ang linya. One day, itong linya na ito, aangat ulit yan. Aangat ulit yan. Pero dito lang tayo sa area na ito. Dahil ito lang yung meron tayong demarcation line, lagyan natin ng ganyan-ganyan. So do you know kung anong sa Bible, anong book pumapasok itong pa-X na to? This is the book of Acts. So, pagkatapos ng book of Acts, ano na?
E di post-Acts. Di ba? Pagkatapos, so post-Acts ito. Now, kung bakit ako napunta dito, ito mga kapatid. Merong mga epistle si Paul, may mga writings siya na dito niya sinulat. At may mga writings siya na dito niya naisulat. Anong ibig sabihin nun? May relasyon din yon sa kung bakit, kung anong nakalagay sa mga books na yan. Preacher, enlighten us. Gulong-gulo na ako. Ang dami ko ng problema, dumagdag pa yan. Yung mga epistle ni Paul na nasulat niya during the book of Acts, kung mapapansin natin, may signs and wonders pa. Halimbawa, may tongues pa dun. May tongues talaga. Dito. Nasulat niya during the book of Acts eh. Pero, yung mga nasulat niya dito, or should I say, also, mas prepared yung prison epistles. Dito, yung doctrine mo, pure na. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-divide yung tongues sa ating panahon. Dahil wala naman ng tongues doon. Preacher, so may tinatawag na Acts epistles at prison epistles. May tinatawag. Isusulat ko kung ano yung mga books na sinulat ni Paul during this period and during this period. No? So, ang mga sinulat niya during this period ay Romans. First and Second Corinthians. Okay? Galatians. First and Second Thessalonians. Okay? Dito, mas accurate siguro yung term na prison epistles. Ang mga sinulat niya dito, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Timothy, Titus, and Philemon. Yung tatlo dito, pastoral. So hindi naman siya hindi naman siya yung doctrine ng talagang tungkol sa body of Christ or sa church. Pero these are pastoral, kahit nga yata to eh. But ang point, ito siya, yung parang distinction niya, mayroong mga naisulat during Acts period at mayroong mga during his imprisonment. At kapag binasa mo yung mga during Acts period, kagaya ng sabi ko kanina, meron pang halo na doctrine na hindi na sa panahon natin, wala nang ganun sa panahon natin. Dapat maintindihan natin na wala na yun sa panahon natin. Preacher, bakit ganun? Nakita nyo yung X na to? Kasi nga nagta-transition pa. During this time, ito pababa to, di ba? Nakita nyo yung blue? Pababa yan. Tapos, nawala na siya. Ito na yung black na pakakyat. Pero yung black dito, up to this point, meron pa siyang blue na kaparte. I could say na during this period, pwede mong tawagin yang to the Jew first. Bakit ko po nasabing to the Jew first? Dahil, kaya nga may transition dito, it speaks about the Jews. Kaya nga may transition eh. Kung wala namang Jew and Gentile, walang transition. However, merong Jew and Gentile. Now, tatanungin ko kayo, nung nag-ministry si Apostle Paul, saan siya una laging pumupunta? Synagogues, mga kapatid. And what is a synagogue? Assembly ng mga Hudyo yun. Doon siya unang pumupunta dahil sabi niya, ang kanyang desire, pag binasa mo Romans 9, tignan niyo po, Romans 9, ang kanya po kasing desire ay maligtas din yung kanyang mga nation, Romans 10 tayo, verse 1 and hanggang 3.
Ang sabi niya, brethren, mga kapatid, sabi niya dun sa church sa Rome, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant. Ignorante daw, sabi niya. Of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. That's the desire of Paul. Yan yung laman ng kanyang puso. During this period, mga kapatid, inuuna niya, Hudyo talaga. Romans 1:16, ano sabi nun? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Sinong inuna niya? To the Jew first, and also to the Greek. To the Jew first, and also to the Greek. Ngayon, pagdating mo dito, nung wala ng blue, dito na yung perfect man. Now, itong mga bagay na to, ang continually, we will expose it during our studies. Maring, nahirapan tayo or medyo, parang sa atin, ano naman kung nakasulat siya sa Acts? Ano naman kung hindi siya sa Acts na sulat? Anong point? Diba? There is a fundamental difference dito sa mga sulat niya during his prison epistles. Kaya, ang napili nating pag-aralan, ito eh. Una yan sa listahan ng kanyang prison epistles. Now, merong distinction yung dalawa. May distinction, parang first time ko lang mapupuno ang board. Isulat natin yung nature niya. So dito ko na lang po isulat ha. At wala tayong space. Ang pagkakaiba ng Acts epistles sa post-Acts epistles. Okay. Dito sa una, foundational truths. Dito sa post-Acts, deeper and higher truths. Dito sa Acts Epistle, progressive in revelation. Hence, kung bakit ko nabanggit to. Doon sa post-Acts, final in revelation. Sa Acts Epistles, mystery in few words. Sa post-Acts, mystery fully revealed. Sa Acts ulit, childhood of the church. So kung dito, childhood, ano doon? Adulthood of the church. And lastly, dito, signs, wonders, and miracles. Pero dito, faith, hope, and charity. Turn muna sa 1 Corinthians chapter 13.
1 Corinthians chapter 13. Saan nakasulat yung 1 Corinthians? Acts epistles or post-Acts epistles? Saan po? During Acts o after Acts? During Acts. Okay? 1 Corinthians chapter 13. Verse number 8. Charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Teka, preacher, ask ko lang question. Di ba ang prophecy, kung anong sinabi ng Panginoon dapat matupad? Eh, ba't sabi niya, prophecies magfi-fail? Lo. Ngayon, kung prophecies yan, ang tinutukoy niya Old Testament prophecies, blasphemy yan. No? Pero kung ang tinutukoy niyang prophecies is the gift of prophecy na matatagpuan mo rin sa chapter before that. Sa chapter 12. And I believe, yun yung ibig sabihin nun. These are gifts. Nasabi niya sa verse number 8, prophecies, they shall fail. Mawala yung mga nagpa-prophesy na may gift ng prophecy. Tapos, whether there be tongues, they shall cease. Tingnan niyo po ha, kung hindi ito gifts, bakit sinabi niyang, whether there be knowledge, it shall vanish away? Hala, kung may kaalaman daw, mawala yun. Tanong po, may kaalaman pa po ba hanggang ngayon? May kaalaman pa po ba? May knowledge pa po ba until this day? If yes, then hindi yung knowledge na nilalagay mo sa mind mo ang nawala. These are gifts during the Acts period. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Mawawala daw yung mga yun. For we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Verse 13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Anong sabi ni Paul sa verse 11? Nung bata siya, ang salita niya, pambata. Ang pagkaunawa niya, pambata. Ang isip niya, pambata. Pero, nung siya'y naging man na, anong ginawa niya? Inalis niya na. No, hindi na dapat isip bata. Tama? Kapag naging man ka na. Anong point ni Paul? Ano bang inalis niya dito sa chapter na to? Anong sinasabi niyang mawawala? Prophecies, tongues, knowledge. Anong point? Childish things yun. Okay? Childish things yun. Kaya meron pang signs, wonders, and miracles kasi iyong ang panahon na iyan ay childhood of the church. Kaya merong signs. May signs, may wonders, may miracles. Kahit nga si Apostle Paul, nagpapagaling during that time eh. Pero ito, bakit pagkatapos ng Book of Acts, wala na siyang kapangyarihan magpagaling? Nung sabi niya, sakit ang tiyan ni Timothy, drink a little wine for thy stomach's sake. Bakit? Wala na. There's no gift of healing. Wala na. Wala na nun. During those period. Preacher, anong point? Anong relevant sa buhay ko? Ibig sabihin nito, kapatid, kung merong church nagtuturo na may gift of healing pa ngayon at may signs, wonders, and miracles pa ngayon, you are in the wrong church. You are in the wrong church. Why? Because signs, wonders, and miracles, there's a placement in the scripture na meron talaga yon. You know why? Bakit meron nun? Because in 1 Corinthians chapter number 1, verse 22, itong sabi ng Bible. 1 Corinthians 1:22. The Bible says, for the Jews require a sign.
and the Greeks seek after wisdom. Kaya may signs pa, wonders and miracles, because the Jews require a sign. Ngayon, ang problema nila mga kapatid, binigyan na sila ng sign, hindi pa rin sila naniwala. And what is the greatest sign of them all? Jesus Christ dying and being raised from the dead. As Jonah 3 days and 3 nights in the whale's belly, so is the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Kung papaanong si Jonah 3 araw, 3 gabi doon sa balya. Preacher, do you believe nagpunta talaga siya? Kinain talaga siya, nasa tiyan siya ng balya na? Yes, sabi ng Bible yun eh. Pero itong tanong, buhay ba siya nandun siya? Ayan ang pag-aralan susunod. Kasi may pinuntahan siya nung nandoon siya sa tiyan ng whale. Pag binasa mo yung Book of Jonah, yun yung ibang study yun. Huwag tayo pupunta doon. Dito lang. Baka masalo tayo mawindang. No? So ang point mga kapatid, kailangan nila yung sign. Required nila. Jews require a sign. Alam mo kung saan nagsimula yun? Alam mo po kung saan nagsimula din yun? Nung si Moses, tinawag siya ng Panginoon para palayain na yung bansang Israel sa Egypt. Ano sabi niya? Panginoon, hindi sila maniniwala kapag walang signs. Tama? Hindi sila maniniwala. Sige, ilagay mo yung kamay mo sa sinapupunan mo. Ano niya? Ilabas mo. Ba naging leprous? Namuti? Ipasok mo ulit. Ilabas mo. Wala na. Sign na yun. Yung baston mo, pakitapon mo. Ba naging ahas? Pulutin mo ulit. Naging baston ulit. Oh. At the inception, or pagkasimula ng bansang Israel, mga kapatid, kinailangan na nila ng signs. Kaya, simulat sa pool, mga taong yan, kailangan nila ng signs. Ang mga church ngayon, hindi Hudyo, pero kailangan nila ng sign. Mga kapatid, wala na tayong ibang sign na kailangan. Christ already died. And Christ already rose from the dead. What sign? Ano pang kailangan mong sign doon? That's the greatest proof that you need. Yun yung pinaka-greatest na kailangan mo lang na kung merong isang tao na namatay at bumangon mula sa mga patay, may alam siya na hindi ko alam. Kasi wala pa nakakagawa nun eh. Ang mga tao ngayon, gusto nila humabang kanilang buhay. Kaya kung ano-anong supplement, kung ano-anong mga programa, kung ano-anong mga bagay ang kanilang ginagawa to prolong their days. But man is not immortal yet. Yung kanyang physical aspect ay babalik sa alabok. As to his soul, that is eternal. But as to his flesh, that is physical at mamamatay. But Christ, being a man, died. Para sure na hindi dinaya at hindi lang inantok at nahilo nung bumaba sa krus, 3 araw pong nakalibing, mga kaibigan, mga kapatid. Kung meron kang kamag-anak, 3 araw nakalibing na at kumatok bigla sa pinto nyo, Neng! Tubig! Kahit sinong matapang ay mapapatalon. Kasi alam mo, naagnas na yun. Alam mo, patay na yun, mabaho na yun. Si Lazarus nga eh. Pero mga kapatid, Jesus Christ died. Pero hindi siya nanatiling patay. He arose. Nabuhay siya mula sa mga patay. Amen. That's the only sign you need. Wala ka na ibang sign. Lord, give me a sign. Kapag yung mga bituin, nag-line up sila. Doon lang ako maniwala. Hindi po mga kapatid. Tingnan mo naman anong kailangan ng Greeks. Wisdom. Iba naman, sobra naman. Sobrang pag-aaral, sobrang kaalaman, talagang dagdag na kaalaman. Pero anong ginagawa lang natin? But we preach Christ crucified. Ano naman kung mas matalino sila sa atin? Basta ipangaral ko si Kristo. And that He was crucified. Dahil yung ginawa niya na yan, that is also
yung pinagkukunan natin ng ating spiritual blessings. Because of His blood, because of His death, because of His burial, because of His resurrection from the dead. Okay, nakakasunod pa po? Hindi pa information overload? David Walker, isang author, sabi niya sa kanyang libro na Bible Believer's Guide to Dispensationalism, sabi niya, it is safe to say that Matthew, Acts, and Hebrews are the core transitional books in the New Testament. As stated earlier, Matthew records the transition from the Old Testament to the New Testament. Acts details the setting aside of Israel for the church. And Hebrews shifts from the church age to the tribulation. Isusulat ko yung tatlong libro na yon for your reference. Nagbanggit po siya ng tatlong books. Ano yon? Matthew, Acts, Hebrews. Ang tatlo pong book na yan ay ang nature niya transitional. Transitional ang kanyang nature. Preacher, anong ibig sabihin naman kung transitional siya? Kapag hindi ka establish sa pananampalataya at nagpark ka sa gumagalaw na barko, hindi ka pa establish, pinag-aralan mo yan. At nung pinag-aralan mo yan, nag-major ka dyan, malaki tsansa magkamali ka sa doctrine mo. Maraming mga church nag-stumble dyan sa mga passage na yan. Dyan sa mga books na yan. Preacher, halimbawa, yung mga nagsasabi na papasok daw ang church at tribulation period, saan nagkamali? Matthew 24, Matthew 25. Isipin mo, ang church daw ay magsasuffer muna ng tribulation, ng 3.5 years, merong nga mid-trib, post-trib. Papasok daw ang church doon. No? Preacher, may naniniwala sa ganun? Yes. Ang problema, meron tayong mga kasamahan, naniwala naman sila na may rapture doon. Kaya, pag binasa mo talaga yung Matthew 24, may rapture nga talaga doon. Eh, ang tanong ko doon, ikaw ba yung ira-rapture doon? Kasi kung hindi ikaw, abay, nangaagaw ka. Magnanakaw ka ng talata. Mga kapatid, doon sa Matthew, sa Acts, marami rin nagkamali. Especially, Acts 2:38. Kailangan magpabautismo ka para maligtas. Di ba? Oh, maraming church naniwala doon. Hebrews, marami rin. So, yung tatlo na yon, these are, kumbaga, crucial yan eh. Kailangan maging mature tayo para ma-handle natin ng tama yon. Ngayon, during Acts, ito yun eh, di ba? Sinulat ni Paul tong mga to. Yan o. So, expect mo, meron pa talaga siyang mixture. May mixture pa siya. May signs, wonders, and miracles pa siya. Kasi nga, hindi pa humihinto ang barko. Preacher, saan huminto ang barko? Nung lumapag dito, sabi dun sa Roro, yun na. Yan na yung vapor. Huminto na. Naka ano na dyan? Yun, Dulos Hope, malapit na. January lalapag dyan sa SBMA. Pag huminto na yan dyan, safe na yan. Safe na, hindi na. Wala nang malakas na alon eh. O ano yung mga books na yon? Ephesians, Philippians, Colossians, 1st, 2nd Timothy, Titus. O, kaya natin pag-aralan ng Ephesians kasi huminto na yung barko. Pag-aralan natin. Kasi kapag na-establish ka na dito, madali na lang to. Maintindihan din natin to. Kailangan ma-establish ka muna bago ka mawindang dyan. Kailangan intindihin mo yung doktrina na para sa'yo para maintindihan mo kung ano yung hindi para sa'yo during this period. Okay? Nakakasunod po ba? Sabi niya pa, the most hazardous book o yung pinakadelikadong libro for a new Christian is by far the book of Acts. Sabi niya, pinakadelikadong libro daw. It furnishes the proof text for hyper-dispensationalists,
Campbellites o yung mga baptize muna bago ka daw masave, Charismatics and Calvinists. Sabi niya. Okay? Which is, papapag-aralan natin as to why it is. Bakit ganun yun? Book of Acts, mga kapatid. With this in mind, we approach Paul's epistles with carefulness. Careful ka. We are aware of the transitional nature of the book of Acts and even its progressive revelation that should explain tongues, signs, miracles, even in Pauline epistle. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14, verse 39. 1 Corinthians 14, verse 39. Ito nga, pinag-uutos pa ni Pablo. Tingnan niyo po, utos to. Sabi niya, verse 39, Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Dito sa Corinthians, sabi niya, mga kapatid, covet to prophesy, at huwag kayong magbawal na magsalita in tongues, with tongues. And by the way ang tongues po talaga naiintindihan. Hindi naiintindihan ng lahat, pero may makakaintindi kasi language yun eh. Ang tongues po hindi yun tongues, babbling yun. Ang tongues language talaga siya, naiintindihan siya. Now, during that time, bakit kailangan yun? Para yung mga iba, siyempre, sipin mo si Pablo, ang ministry niya, punta siya sa ibang bansa. Talon-talon siya, di ba? Kailangan niyang, paano nila makaka-minister doon kung hindi mo alam ang language doon? May gift. Kahit di mo alam ang language na yun, kapag may gift of tongue ka, makapag-tongues ka sa kanila, maintindihan kanila. Yun yung purpose during that time. Oh, ba't wala na? May Duolingo na eh. Ganun ba lang? Kaya Google Translate. Maintindihan mo na. Hindi po. Ang point, mga kapatid, magsisis yun. Diba sabi niya nga? Pero during this time, sa 1 Corinthians, hindi niya pa sabi niya, huwag niyong pagbawalan. Okay yan. Nandito pa nga sila, hindi pa nagpa-park yung barko. Hindi pa tumitigil, nasa laot pa. Umaandar pa. Ngayon, nung huminto na talaga. Kaya, Romans, yung book of Romans, binasa ko kanina, Romans 1:16, Acts pa rin yun, tama? Acts period. No? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first. Kaya nga nabanggit niya yun, kasi nasa Acts period pa siya eh. To the Jew first. Oh. However, we should not discount the truths. Hindi dapat natin isipin na, ay sige, ayoko na pala itong mga verse dito. Dito lang pala ako. Pag ganyan ka rin, yan, matawag kang hyper dyan. Yan talaga, maparatangan kang hyper, mga kapatid. Bakit? Abay, ano ba pinag-aralan natin nakaraang 3 years ago? Book of Romans. At napakarami ka matututunan dyan sa book na yan about salvation. Yan talaga kailangan mo para ma-establish ka sa faith. Now, kailangan lang may knowledge ka, may understanding ka as to its relationship with these things. Pag hindi mo alam yon, maliligaw ka rin. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya naman tayo ililigaw. Alam niyo po, ako naniniwala ang tao, maliligaw siya sa doktrina dahil gusto niyang maligaw sa doktrina. Ano ibig sabihin yung preacher? Dapat magkaroon tayo ng heart na, Lord, kung ano man po ang katotohanan nyo, kung mali ako, willing ako magpatama. Kung ang natutunan ko, mali, Panginoon, by all means, correct me. Kung hindi ganyan ang puso natin, ito na natutunan ko, ito na nalunok ko, ito na, ayoko na ilua. Kung ganun yung ating mind, then hayaan ka rin lang ng Diyos. O sige, yan gusto mo eh. Hindi man tayo pilitin ng Diyos eh. However, kung ang ating heart sa harap ng Panginoon ay willing magpapakorek, willing magpapatuwid, willing tayo na matama yung doctrine natin, ilid ka dyan ng Diyos. Ililid ka rin ng Panginoon doon. You must have a tender heart before Him. So, ang point ko, wag natin isipin, big sabihin, ito lang babasahin ko. Diyan tayo maparatangan tayo, di ba? Ay, yung mga yan, nagbasa lang yan kay Paul. Sino nagsabi? Ang preaching natin, magbasa ako kahit sa Book of Judges, Book of Joshua, pwede.
Why? Kasi yung whole counsel of God, mas maintindihan mo kapag may sinunod kang instruction na sa mga papag-aaralan natin. So, we don't believe Hindi tayo naniwala na ito lang ang doktrina para sa atin. No. Pag ganun. Kahit sa Genesis, may doctrine doon, pero kailangan maintindihan lang natin. Kaya matawag mong hyper yung mga naniwala dyan. Nevertheless, yung term na hyper or extreme, subjective po yun. Anong ibig sabihin ko, subjective? Depende sa nagsasalita. Tingnan nyo po, halimbawa, may kilala po kayong, di ba, ng mga Christian, pero nagbebelo sila. Tama? May mga Christian na nagbebelo. Anong tingin mo doon? Extreme. Bakit tingin mo extreme? Hindi ka nagbebelo eh. Kung nagbebelo ka, anong tingin mo doon? Normal. Tama? Ibig sabihin, kapag practice mo, nakakita ka ng mas higit sa practice mo, ang tingin mo talaga doon, extreme yun. Mas hyper sa'yo eh. Mas extreme sa ginagawa mo eh. Halimbawa, ang pinaniwalaan lang nating method ng soul winning ay personal. Ibig sabihin, yung kausapin mo lang is one-to-one. Nung nalaman mong may street preaching, anong tingin mo dun? Extreme yun. Extreme yun. Bakit ganun? Diba? Nakakuha niyo po? Hindi ibig sabihin mali yung extreme. Ibig sabihin lang, hindi mo nakasanayan yun. Ibig sabihin lang, hindi ka sanay na may ganun. O ngayon mo lang na intindihan, meron palang ganyan. Tama? O pag sanay tayo, nagsisimula tayo ng service, 10:00. Tama? Sanay tayong ganun. Kapag pinalitan 7:00, anong tingin nyo dun? Grabe naman yun, umihilig pa ako dun. Tama. Why? Bakit po? Kasi nakasanayan na natin yung 10:00 eh. Naintindihan nyo po? So yung term na hyper saka extreme, subjective siya. Kaya mo nasasabi yun, kasi nga, hindi ka ganun. Oh. So paano malaman yung truth? I believe God will lead us to the truth. But are you willing na magpakorek sa Kanya kung mali ang pinaniwalaan mo? Hindi pwede yan. Ay, hindi talaga, hayaan ka lang ng Panginoon doon. Mind you, some of the content of this study, yung iba po sa mga pag-aralan natin kahit nga dito technical siya. Tama? Parang ang hirap intindihin. Ang daming parts. Parang sasakyan. May lalagyan ka pa ng brake fluid, lalagyan mo pa ng coolant, magpapagas ka pa, papahanginan mo pa yung gulong. Ang dami. Huwag ka nga lang magsasakyan. Diba? Pag naisip mo yun, babayaran ka sa PMS, babayaran ka, ay, dami pala niyan, huwag na lang pala. No? Some of the content of this study, technical siya. Nire-require tayo na mag-isip, na mag-analyze, na mag-meditate. At minsan, it will take us a good deal of devotion to comprehend. Taga. To this, Ecclesiastes 12:12 says, much study is a weariness of the flesh. Talaga nakakapagod po mga kapatid, nag-aaral tayo eh. Tama po ba? Napagod po ba kayo? Pag-usapan natin? Diba? Yung iba nakukulangan, yung iba na sobrahan na, sobra na. But why? Bakit dapat magkaroon tayo ng pakialam na maintindihan, malaman kung anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi po, sabi ng 2 Timothy 2:15, study, ang point ng study is to show ourselves approved unto God. That's the purpose why we need to study the Word of God. Hindi para magmayabang. Hindi para sabihin, alam ko to. Alam mo ba yung post-acts saka yung during acts? Alam mo ba yung transition? Alam mo ba yung sign, wonder, miracles? Oh. Hindi tayo ganun. Bakit natin ito inaaral? To show ourselves approved unto God. That's the reason why we need to study God's Word para tayo ay maaprubahan mismo ng Diyos na lumikha sa atin. Remember, siyang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Siyang nagbigay sa atin ng hininga. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon even to know Him, even though creature lang tayo. We're just His creatures, but we are given the opportunity to know our Creator as a person, hindi as robots. As a person. Pwede mong kausapin, nag-pray tayo. Pwede tayong kausapin through the Word of God. Hebrews 11:6, the Bible says, Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God
must believe that He is. Do you believe God? Naniwala ka ba sa Diyos? Huwag mo lang paniwalaan yung mga madali mong intindihin. Paniwalaan mo din, may mga bagay na mahirap intindihin, pero nagbibigay kaluguran ito sa Kanya dahil mas kinikilala mo siya. Na as we study this, medyo nahirapan kang, hirap na maintindihin, daming terms, ano ba to, gulo-gulo. By and by, bibigyan din tayo. Our God will grant us understanding toward these things. But are you willing to say, Lord, mahirap po mag-aral ng Bible, pero I want your truth. And I want what the Bible is teaching about me. No? Must believe that He is and that He is a what? Rewarder of them that diligently seek Him. Are you seeking God? Or are we just seeking our own and not the things which is of Jesus Christ? Ang hinahanap ba natin siya o hinahanap lang natin yung pakinabang lang natin? By God's grace and if He wills, we will study the book of Ephesians with no rush. Hindi tayo magmamadali, mga kapatid. Kung sa aking outline, sobra 1 taon na yun. Tinry ko na in-outline ko na kung gaano karaming message. Pak. More than 1 year na siya. Pero, kung may time na kung saan kailangan 2 beses mong pasadahan yung passage na yon, so be it. Kung umabot ba ng 3 years sa pag-aaral na ito, why not? Hindi naman tayo nagmamadali. Amen. Kasi kung mag-rapture man, edi glory to God. Ngayon, problema mo, pag hindi nag-rapture, for the next 10 years, are you growing up into Him in all things? Yun ang tanong. Lumalago ba tayo? Kasi pag di tayo lumalago, nagsasayang tayo ng panahon. One day, dadaan yung works natin sa apoy. Whether it be good or whether it be bad. Pag dumaan yon, good ba or evil? Dumaan yon doon sa apoy, ang matira lang doon, yung gold, silver, and precious stones. Ang wood, hay, and stubble, kahit nara pa yung pagkagawa mo sa kahoy na yon, pag dumaan yun sa apoy, usok ang labas pa rin nun. Ang ating pag-aaral, ito ang desire ko sa pag-aaral natin sa Book of Ephesians, itrato natin na parang mamahaling pagkain. Ang mamahaling pagkain, pag nalaman mo na yung kinakain mo halagang 5,000, steak mga kapatid, mabilisan mo kakainin? Ay, ngunguyain mo. Sarap na to. 5K? 100. 200. Diba? Kapag nalaman mong napakamahal nun, pag mahal, diba, talagang take time ka eh. Tingnan nyo, ang pagkakaiba, bumili ka ng sorbetes, bumili ka ng Magnum. Ang sorbetes, tapos mo na agad. Ang Magnum, dila-dila ka lang eh. Slow lang eh. Bakit? Ang mahal nun eh. Tama? So, yun ang desire natin na ating pag-aaral ng Book of Ephesians, slowly lang but surely. Huwag nating madaliin. Amen. Bawat truths, kung ma-expound natin maayos sa biyaya ng Panginoon, maka-benefit sa atin ng malaki. Practically, the doctrine for the church is laid without reservation in the pages of this epistle. So wala ka itapon. Lahat yan, saluhin mo, lahat yan, lunukin mo. Among the prison epistles, here we could be confident na yung barko huminto na. The doctrine already established and perfected. To this, we obey the instruction on how to be established. Paano ba ma-establish sa pananampalataya? In Romans 16:25-26, Romans 16:25-26, I don't know, countless times, na nabanggit na yung talata na ito. But then again, we will repeat this passage because this passage needs our obedience. Ang sabi ng talata, now to Him that is of power to establish you. Sinong nag-i-establish? Him. Pero, kailangan may susundin ka. According to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Mga kapatid,
nabanggit dyan yung term na mystery, which was kept secret since the world began. Oh, the mystery. Oh, such a mysterious word. Indeed, mga kapatid, the mystery is revealed in this epistle sa Ephesians. Let me make a serious remark. Pag na-miss mo ang mystery, pag hindi mo naintindihan ang mystery, nanakawan ka. Nanakawan ka. Ng kaalaman at kalwalatian ng karunungan ng Diyos towards sa ating mga hintil. Maaring mapasadahan mo yung mga implication niya, yung mga ibang katotohanan surrounding it or surrounding the mystery, but never able to comprehend with full assurance of understanding. Parang alam mo yung parts, pero hindi mo talaga alam mo yung kabuuan. Parang nakikita mo lang yung parts. Nangangapa ka, pero hindi mo makita yung whole. To those who mock it, let me say, merong mga nagmamak kasi ng term na yan eh. But it is a biblical word. It is a biblical term. So hindi dapat tayong matakot na sa Bible yan eh. To those who mock it, let me say that this is the very reason why we have this time period we are now living in. Kaya wala pang rapture, kaya wala pang tribulation period, kaya hindi pa millennial kingdom, dahil sa mystery. At pag naintindihan natin yon, mas lalo mo appreciate, magpasalamat ka lang sa Panginoon, Lord, thank you. Na dito ako nabuhay sa panahon na ito. That I could look backward to the cross and glory in it. Magpasalamat, Lord, salamat namatay ka pala para sa akin. Salamat meron ng justification na walang works. Salamat at pananampalataya lang na save ako at lahat ng benepisyo na pa sa akin just by believing. According to God's eternal purpose, He hid this wisdom out of anyone's sight and ears. Neither could anyone thought of such a thing. Walang nakakaalam nito. Kahit ikathan nila sa kanilang mga puso at isip, hindi nila magagawa. To this, Paul says, and here we will close. Romans 11:33, last passage for today. Romans 11 verse 33. His remark, pagkatapos niyang i-explain yung truths from Romans 9, 10, and 11, napabulalas na lang si Apostle Paul, ang sabi niya in verse 33, oh, the depth, both of the riches. Depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Exclamation point. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Mga kapatid, the Word of God, may mga truths na deep. That's why we have depth. At kapag mas lalo kang lumalalim sa salita ng Diyos, mas lalo kang magiging matatag, mas lalo kang magpapasalamat sa Panginoon, Lord, sino ako? To benefit from all these things. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. The depth nung kayamanan ng wisdom and knowledge of God. Sabi nung isang preacher, kinote niya rin yung isang preacher, sabi, kung bibigyan lang ako ng Diyos, kung papahintulutan ng Diyos na ibigay niya sa akin yung kanyang power, kapangyarihan ba ng Diyos? Isang oras lang, ang dami ng pagbabago dito sa mundo. Sipin mo, kung ikaw bibigyan ka pangyarihan ng Diyos, kagaya sa Diyos, siguro kung anong gagawin mo dyan. Pero sabi niya, kung ibibigay sa akin ng Diyos yung wisdom niya, walang magbabago. Magiging as is lang lahat. Why? Kaya naman tayo nagrereklamo kasi hindi lang natin naiintindihan yung dahilan eh. Kung bakit. Pero kung maintindihan mo kagaya ng Diyos, lahat ng bagay, wala kang irereklamo. Magpapasalamat ka lang. And to this, I pray that we will have the desire to know Christ better, to understand Him better. Itong mga sinulat ko dito, wala pa yan. Compared to the precious truths nakalatag dito sa Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, salamat po for this day. Thank you for giving us patience in listening. I know some
Iba, marahil pagod, puyat. But I pray that let us give our utmost eminence or esteem thy words as very valuable and very important, more than our necessary food. Salamat, Lord. These truths, sa iba, maaring overwhelming. To them, they could not catch up. They could not comprehend. They could not understand yet. But Lord, help us. Teach us thy truths. By and by your Spirit, sa pag-aaral namin sa buong taon na ito, grant us understanding, grant us wisdom, grant us knowledge about Thee. And may we be the people who are not ignorant of Thy will, but also walking in Thy truths. Salamat po. Ikaw ang maitaas at maluwalhati sa pangalan ng tanging Panginoong Yesus. Amen and amen.